Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Sa ating pagninilay sa mabuting balita, buksan natin ang ating puso at isipan upang marinig natin hindi lamang ang salita ng Diyos, kundi maranasan ang Kanyang presensya sa ating buhay. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, narinig ang isang napakalalim at mahirap tanggapin na pahayag ni Jesus. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Hindi ito madaling unawain noon at kahit ngayon. Para sa marami, mahirap pa ring tanggapin. Nagtalo ang mga Hudyo, nagduda sila, hindi nila maunawaan kung paano magiging pagkain ng laman ni Jesus. Ngunit hindi umatras si Jesus. Hindi niya binawi ang kanyang sinabi. Sa halip, lalo niyang pinagtibay. Bakit? Sapagkat ito ang puso ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Ang banal na Eucharistia, hindi lamang simbolo, hindi lamang alaala, kundi tunay na presensya ni Kristo, buhay at buo, sa bawat pagtanggap natin ng katawan at dugo niya. Mga kapatid, kapag tayo ay tumatanggap ng komunyon, hindi tayo basta kumakain ng tinapay. Tinatanggap natin si Kristo mismo. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang buhay. Ngunit heto ang tanong. Kung tinatanggap natin si Kristo, bakit minsan parang hindi nagbabago ang ating buhay? Tumatanggap tayo ng komunyon, pero may galit pa rin sa ating puso. Tumatanggap tayo ng komunyon, pero hindi pa rin marunong magpatawad. Tumatanggap tayo ng komunyon, pero patuloy pa rin sa kasalanan. Mga kapatid, ang Eucharistia ay hindi lamang tinatanggap. Ito ay isinasabuhay. Ang tunay na pagtanggap kay Kristo ay hindi nagtatapos sa altar. Dapat itong makita sa ating ugali, sa ating pananalita, sa ating pakikitungo sa kapwa. Sapagkat kung si Kristo ay nasa loob natin, dapat si Kristo rin ang makita sa atin. Ang tumatanggap ng katawan ni Kristo ay tinatawag na maging katawan ni Kristo para sa iba. Maging pagmamahal sa nasasaktan, pagpapatawad sa nagkakasala, pag-asa sa nawawalan ng lakas. Mga kapatid, ang Eucharistia ay hindi gantimpala para sa perpekto. Ito ay pagkain para sa mga naghahangad magbago. Kaya tuwing lalapit tayo sa altar, huwag lang nating isipin kung dapat ba tayo. Tanungin natin ang ating sarili. Handa ba akong magbago dahil tinanggap ko si Kristo? Handa ba akong mamuhay tulad niya? Sapagkat ang tumatanggap kay Kristo ay hindi na dapat manatiling pareho. Siya ay binabago unti-unti mula sa loob palabas. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ang tinapay ng buhay. Salamat sa iyong walang sawang pag-aalay ng iyong sarili sa amin sa banal na Eucharistia. Linisin mo ang aming puso, palakasin mo ang aming pananampalataya, at tulungan mo kaming maisabuhay ang iyong pag-ibig sa aming kapwa. Amen.